Hindi na po bago sa atin ang Ebanghelyong ating nabanggit, ang istorya ng alibugang anak at ng panganay na anak. Bahagi ho na patuloy nawa sa atin na makapagnilay lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Ang isa pong bahagi ng pagninilay ay kailan ba tayo nasisiyahan, kapag baka yung taong nagkasala ay naghihirap, o yung taong nagkasala na bumalik loob mula sa kanyang pagkakasala. Kuminsan ay pinagdiriwang natin yung kapag yung isang taong itinuturing natin masama ay pinaghihirapan yung kanyang kasalanan. Kuminsan yan pa yung itinatutuwa natin, bahagi ho. Kuminsan ay yun yung ating kinagagalak at nasabi natin sa ating sarili na tama yung sinabi ko. Bahagi yun na kung saan ay pag-ingatan natin, sapagkat yun po hindi makakristyano. Kapag tayo natutuwa, kapag yung kapatid natin na kahit na sila'y makasalanan ay nagkasala at pagkatapos ay naghirap. Bahagi ko yun. Well, masabi natin na yun ay deserve niya. Kasi yun ang kalimitang kasama ng kasalanan, kapahamakan, kaparusahan. Pero hindi dapat tayo natutuwa kapag ang ating kapwa ay naghihirap gawa ng kanyang pagkakasala. Yun ay siguradong daraanan niya. Pero tayo, hindi dapat natin yung ikatuwa. Bakit hindi dapat natin yung ikatuwa? Kasi, sabi nga natin, ay hindi yun ang pagtingin ni Jesus. Na ang pagtingin ni Jesus ay alin? Sabi nga natin, sinasamahan niya yung mga makasalanan. Sinasamahan niya yung mga makasalanan. Sa Ebanghelyo, ano nakita natin? Nakikisalamuha siya sa mga makasalanan. Bahagi ho na makita natin ng pagtugon sa biyaya na ipinagkaloob ng buong likapal. Hindi ho makakristyano ang natutuwa tayo kapag ang kapatid natin ay naghihirap. Hindi po yan ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi ho. Tayo ay nawa, magsaya tayo. Bakit? Kapag ang tao ay nagbalik loob sa Diyos. Yun ang dapat na ikasiya natin. At kung makikita po natin sa Ebanghelyo, yung panganay na anak, ay hindi nasiyahan. Kasi bakit? Maagaw pa eh. Ang feeling niya inagawan siya. Kasi nagpa-party yung tatay. Ay pagdating noong bunso na anak. Bahagi ko yun na kung saan ay hindi nakuha noong panganay na anak yung kahalagahan ng biyaya. At yun po yung dalawang punto. Ano yung dalawang punto? Yung karangalan ng pagiging anak. Yung karangalan ng pagiging anak. Sabi noong Ama, ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Kasi hinati na nga Bagamat kung tutusin, yung paghahati ng kayamanan habang buhay, mali ho yun, Huwag kayong kukuha ng inyong mana, Huwag niyong kukunin yung mana ninyo habang buhay pa yung magulang ninyo, Kahit na po yung, halimbawa, yung magulang ninyo, namatay yung babae, ay baka sabihin nyo, ay ito na yung mana ko, Huwag niyong kukunin yun. Bakit?
Sa tatay niyo pa rin yun. No? Sa tatay niyo pa rin yun. Kaya kung tutusin nga po, yung ginawa nitong anak na ito, ay kung tawagin natin yun ay karumal-dumal. No? Pero napakabait ng ama. No? Pinayagan siya na hatiin yung mana na dapat ay nasa kanya. No? Pero bahagi ho yun. Kung ibigay ng magulang, kung ano ba may mga magulang na medyo nakakaangat, ibinibigyan na kagad yung mga anak, well, karapatan yun ng magulang. No? Karapatan ng magulang yun. But it is not the right of the children na sabihin mo na akin na yung aking mana. No? Kasi bakit? Buhay pa yung magulang eh. Buhay pa yung magulang. No? Pagkakataon na kung saan ay bigyan natin. No? At sabi nga po ngayon, no? Kahit na ngayon sa panahon na ito, no? May takso yun eh. No? May takso yun, kahit na ibigay mo sa anak mo, may takso yun eh. No? Bahagi ho yun na pagkilos. Well, kung tuusin kapag naman namatay din yung magulang, may inheritance tax din. No? Pero meron din yung tinatawag tayo na gift tax. No? But anyway, sabi ko nga, napakabait nung ama na hinayaan na ibigay ang parte ng anak. Pero para ako sa kausapan, ito ay 2,000 years ago. Pero ibig sabihin, ganon yung kagandahang loob ng Diyos na hindi nakita noong anak na panganay. Na kung itong isang ito na suwail na bunsong anak ay pinagkalooban niya, hindi niya nakita yung karangalan noong pagiging anak niya. Ibig sabihin na itong natitira na ito ay kung tusin, bahagi na siya roon. Kailang hindi niya ginamit, no? Ginamit yung karangalan niya bilang isang anak. Sabi nga, ito, pinapatay mo ng pinatabang kuya. Siya raw hindi mo lamang binigyan kahit bisirong kambing. Nakita ninyo yung comparison. No? Ano ibig sabihin ng bisirong baka? Ibig sabihin yung batang baka at kambing. Ito naman laki noon, no? Ang difference, no? Kung kaano kalaki yung presyo noon. No? Pero ibig sabihin, yun na ang kanyang pagtingin. Minaliit niya yung kanyang posisyon. Bahagi din po ito, no? Kuminsan tayo mga Katoliko, no? Ay hindi natin nare-recognize yung isang kadakilaan ng alin. Pagiging anak ng Diyos, no? Pagiging mga anak ng Diyos sa biyaya ng binyag. There is much power na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa biyaya ng sakramento ng binyag. Ano? Bahagi ho yun na huwag natin kalimutan. Ano? Kaya palagi kong nire-reference yung binyag, ano? Yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Well, sa mahal na Birheng Maria, bahagi ho yun. Yung lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa mahal na Birheng Maria, ipinagkaloob mo sa atin. No? Katulad halimbawa ng alin, yung sinabi ka sa mahal na Birheng Maria, no? Nung annunciation, yung ating pong annunciation ngayon, ang annunciation ay ang fiesta ay tuwing March 25, ay Holy Week. Ano? Kaya April na, ano, gagawin yung fiesta ng annunciation. Ano? Pero ibig sabihin, yung annunciation, pinagpala ka sa babaeng lahat. Pinagpala ka. No? Tayo rin pinagpala, ano, ng Diyos. Hindi lang si Maria. No? Hindi lang si Maria. But bagamat yung kanyang pagkapala sa kanya, ay tanging sa kanya lamang, gawa ng alin. Siya lamang yung nanganak kay Jesus. No? Pero bahagi rin noon na kung saan niya rin, pinagpala rin tayo ng Diyos. No? Kaya kung napapapansin ninyo, kapag may nagmamano sa akin, ang sinasabi ko ay pinagpala ka ng Diyos.
I am reminding each and every one of us na yung biyaya ng sakramento ng binyag bilang mga anak ng Diyos. Napaka-kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa biyaya ng binyag na kung tutusin, hindi natin masyadong ginagamit. Bahagi ho yun, no, ng karangalan bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. No? There is much power, unused. Napakalaking kapangyarihan, hindi natin ginagamit. No? Bahagi ho. No? Pagkakataon. Katulad tayo kuminsan ng mga yung panganay na anak. Tayo ay nalulungkot kasi hindi tayo binigyan man lamang ng kambing. No? Ay, ito nga, ang binigay ay pinatabang buya. No? Pero kung ito ano sabi ng ama, lahat ng sa akin ay iyo. No? Lahat ng sa akin ay iyo. No? Bahagi ko yun eh. Yun yung biyaya na ipinagkaloob bilang anak. Ano? Bahagi ko. Hindi akin. Ano? Hindi atin. Kasi we belong to one family. Family of God. Pamilya ng Diyos. Ano? Kaya ito pong dalawang ito higit natin pahalagahan. Ano? Una, yung bahagi ng biyaya ng pagkapatawad ng Diyos. Kaya pahalagaan po natin no, sa March 5 yung ating pong kumpisalang bayan. No? Napaka-biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. No? Na patuloy niyang pakinabangan natin ang sakramento ng pangungumpisal. No? At sabi ko nga, kung talagang kahit na wala tayong kasalanan, kahit maliit na kasalanan, no? Ikumpisal natin. Bakit? Para tayo ay makinabang sa biyaya ng pagkakataon na kung saan ay alin. Tayo ay makapangumpisal man lamang sa loob ng isang taon. At the same time, ay huwag natin kalimutan na to receive plenary indulgence, lalong-lalo ngayong panahon ng Kwaresma at sa panahon na tayo ay magbibisita iglesia. Ang isang requirement kasi doon ay nakapangumpisal. No? You cannot receive the sacrament, you cannot receive indulgence, no? Plenary, or bahagi yun na kung saan ay kabahagi lamang, no? Anumang uri ng indulgence without the sacrament of confession. No? Pero higit sa lahat, makita natin yung alin, yung kagandaang loob ng Diyos na handa tayong patawarin at magsimula ng bago. At pangalawa, sabi ko nga, yung karangalan ng pagiging anak ng Diyos. Bahagi ho na kung tutusin baka hindi natin masyadong na-explore sa biyaya na ipinagkaloob ng buong may kapal. Bakit? Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Kapatid ka ni Jesus. Ginagabayan ka ng Espiritu Santo. Kaya, sabi ko nga, isa ko siguro sa mga biyaya na hindi natin masyadong napapansin. Katulad na lang halimbawa, kalimutan binibigyan ko ng paalala. Yung mga tatanggap ng sakramento ng kumpil. Sa biyaya rin na binibigyan ng kumpil. Tamang pagpapasya. So, mga biyaya ho, kuminsan, sabi nga natin, ay kinakailangan natin hilingin palagi yung biyaya ng Diyos. Kasi gusto niyang bigyan tayo ng direksyon. Ay kapag tayo ay palagi nagkakamali sa ating desisyon, ay sayang. Marami tayong pagkilos, pero sabi nga natin, hindi tumutupad at hindi sumasang-ayon, ay we invest time, we invest emotional presence, we invest yung pagpaplano, we invest yung resources natin at yung mga taong
kasama natin sa pagkilos, pagkatapos ay hindi natin hiningi yung direksyon mula sa Diyos, pagkatapos hindi nag-materialize, ay sayang, no? Sayang yung panahon. Ay, kung sa bagay, pwedeng sabihin natin, church into the experience, no? Pero, bahagi ho, no? Na ipinagkaloob ng Diyos na alin, na tayo ay gabayan, no? Sapagkat hindi pwedeng lahat ng ating pagkilos ay church to experience, no? Sabi nga ng mga kabataan na yun, YOLO. No? Anong ibig sabihin ng YOLO? Anong ibig sabihin ng YOLO? You only live once. No? Eh kapag puro mali yung pagkilos mo, no? Sayang. No? Minsan lang tayo tatahak sa daigdig na ito. No? At sana sa pagtahak namin sa daigdig ito, hindi natin alin, mga anak tayo ng Diyos. No? Tayo ginagabayan ng Diyos. Kaya magpagabay tayo. No? Magpagabay tayo. Kasi ang gusto ng Diyos sa atin ay kaligtasan, kaayusan, at kapatawaran.